salamat. Tubulan po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po ang mga taga-Barangay San Jose? Nasaan yung mga kakazumba lang? Totoo nga po ba? Anong oras po kayo nag-zumba kanina? Ba't fresh na fresh pa rin mga itsura ninyo? Nasaan ang staff ng health center natin? Doc P, congrats ha. Sa lahat po ng ating mga kasama, siyempre, pasalamatan ko ang ating mga barangay officials sa paunganan ni Cap Noel. Cap, maraming salamat mga kagawad, barangay staff. Maraming salamat sa tulong at suporta at naging instrumento din ng inyong barangay council para maging maayos ang construction natin. Sila po yung laging nag-update sa akin, nagre-report sa akin. At kaya talagang malaking bagay yung magandang relasyon ng LGU na city level at barangay level. Nagiging mas maganda at mas mabilis ang trabaho, nagiging mas madali ang buhay natin. Sa ating sanggunian panlungsod, sa panguna ni Vice Mayor Dodot, narinig po natin ang mensahe niya. Buong suporta ng ating City Council sa panguna ni Vice Mayor Dodot sa serbisyong pangkalusugan natin. Nandiyan rin si Councilor Simon, si Councilor Coach Paul, at lahat ng council natin. Siyempre, ang chairman ng Committee on Health, wala na pong iba, kundi ang ating chairman Consi, Eric. At last but not the least, dahil alam naman po natin, more than 1 decade ago, dekada na pala ang lumipas, mula nung unang naipatayo ang struktura na to sa inisyatiba ni Congressman Roman Romulo. Maraming salamat. At alam niyo, sa totoo lang, yung buong kwento ng struktura nito, yung building na ito, hindi ko na alam kasi bagamat marami nagkukwento sa akin, pero alam niyo naman po, nung 2013, 2015, hindi pa ako konsehal noon. Naging konsehal niyo po ako 2016 na. Diba? Pero nung una pa lang po akong nag-iikot dito, napuntahan ko na yung health center natin na medyo okay naman. Lalo na yung mga staff natin, okay naman. Bihira lang ang reklamo sa staff natin. Pero yung reklamo madalas sa center natin, yung espasyo mismo. Lalo na yung paakyat. Pag umaakyat po kami ni Doc P, medyo nahihirapan kami dalawa ni Doc P, paakyat ng center ninyo sa ikalawang floor. Kaya kung naalala mo, Doc P, nung una tayong pumunta doon, sabi talagang kailangan gawa natin. Ba't ganun? Ba't tayo nagtitiis dito sa maliit na espasyo samantalang years ago, may napatayong building na sabi nga ni Kong kanina, di ba? Approval na yun ng DOH. Ang balita pa nga nun, pati daw gamit sasagutin ng DOH. May approval na daw. Yun yung sabi dati, di ba? Kayo rin naman nagkwento sa akin. Ngayon, hindi ko na alam yung buong kwento. Yung mga gamit na yun, hindi naman natuloy na. Siguro, siyempre, pag health center, sino bang may control talaga? Yung LGU, hindi naman yung congressman Kaya siguro hindi na-aprobahan, hindi ko na alam yung buong kwento. Sa madaling salita, hindi natuloy. Sayang yung building. Kaya ginawa natin ng plano. Siyempre kung 2015, iba na rin yung standards ng DOH sa mga health center, sa super health center, pati sa ospital, iba-iba na. At ang isa sa ginagawa natin ngayon, yung mga health center natin, bukod sa nag-accredit tayo para sa e-consulta, sa YAKA program, di ba talagang mahigpit tayo, sumusunod tayo sa mga requirements para mas maganda rin yung mga nakukuha nating benepisyo at para mas maganda naman yung espasyo natin. Kaya tiningnan natin ano ba yung kailangan ng building para ma-update siya o ma-upgrade siya para pasok siya sa para sa ngayon yung sa kasalukuyan ay requirements ng DOH para makakuha tayo ng permit to construct hanggang sa mga accreditation na kailangan para buo yung serbisyo natin. Kasama na hanggang yung madalas na pag-uusapan ngayon, yung YAKAP program. Meron na po ba dito na nakapag-enroll sa YAKAP? Sana po, kasi sayang po.
gumaganda yung mga benepisyo tungo sa universal healthcare. Nakalinya tayo sa framework ng nasyonal at isa nga po tayo sa nangunguna tungo sa full implementation ng universal healthcare. Sayang naman po kung hindi tayo mag-avail ng mga benepisyo na meron na. Ito po, pag nakakausap ko po yung mga taga-DOA, taga-PhilHealth, ang lagi nilang sinasabi sa susunod na mga taon, padagdag lang po yung mga benepisyo na matatanggap natin. Kaya ngayon pa lang mag-avail na tayo, alamin na natin kung paano ito. At nandiyan naman po yung staff ng health center natin para alalayan po tayo. At ang mission po natin dito sa lungsod ng Pasig, syempre universal healthcare, pangkabuuan, pero yung isang malaking bahagi po nito ay yung pagpapalakas ng primary health, preventive healthcare. Para hindi na tayo umabot sa ospital, kailangan palakasin natin ang primary healthcare. Walang bansa na magandang healthcare system na hindi malakas ang primary healthcare. Kaya mula sa itong bagong health center natin hanggang sa iba't ibang health center sa buong lungsod ng Pasig, ano kaya yung susunod na ma-inaugurate natin? May mga pinapagawa po tayo, siguro Sumilang yung susunod. Susunod sa Sumilang. Pag natapos yung health center sa Sumilang, may isa pa tayong project, malapit lang din dito, although barangay Sumilang pa, technically may sakop sa kanya, yung community ER naman po natin. Kasama pa rin siya sa under ng primary healthcare network natin, pero ang purpose natin dito, kaya tayo magtatayo ng community ER para sa District 1, para yung mga maliit na bagay, emergency, pero hindi naman life-threatening. Hindi ka naman inatake sa puso. Hindi ka naman, kumbaga, okay ka naman. Nagalusan lang ng konti. May konting sugat, may minor lang. Medyo nahirapan lang huminga, pero okay pa naman. Pwedeng dumiretso. Imbis na sa ospital na mahaba ang pila, sa ospital na punong-puno sa buong Metro Manila, doon ka muna sa community ER. Save yung mga next project po natin, kasunod ng mga health center na magbubukas sa lungsod ng Pasig. Kaya maraming salamat sa lahat po sa inyo, sa lahat ng taga San Jose, sa lahat ng mga kasama nating opisyalis dito. At tuloy-tuloy po tayo para sa mas malakas na healthcare system sa buong lungsod Pasig. Congratulations sa ating lahat. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre kay Cap Noel, sa lahat ng ating mga kagawad, kay Mayor Vico, Vice Dodot, sa ating mga konsehal, kay Coach Paul, kay Eric, kay Simon, kay Dr. Joseph, nakita ko po kanina dito. Sama rin po natin sa mga health center po na magiging in charge ito. Sa lahat po ng mamayan ng Barangay San Jose, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, sa totoo, natutuwa ako na may inauguration ngayong araw dito. Kung maalala po ninyo, tinayo ko po ito noong 2015 Pero na politika po tayo noon, hindi po pwedeng gamitin. Sa totoo, hindi naman siya nagamit talaga Ginamit na lang siya eventually as a barangay hall. Noong ginagawa yung dating barangay hall, mapuwersa pong gamitin ito bilang barangay hall. Pero sa totoo po, nung tinayo po ito noong 2015, ang plano talaga sa kanya, health center. At hindi ko sigurado ngayon, pero nung time na yun, DOH funded talaga siya. Siya talaga ang gumawa nito. DOH po funded ng panahon na yun. Ngayon, hindi ko na rin sure kung paano talaga. Pero, ang totoo, talagang nakakahinayang nung panahon na yun. Kasi napakaganda naman po talaga na may health center sa ating lugar. Bagamat, ay meron namang Child's Hope na malapit lang. Importante pa rin sa universal healthcare, yung primary care. Mauna po muna dito sa healthcare, sa health center, lahat ng pwede nang gawin dito sa health center, magawa na muna po dito para yung emergency room natin, whether sa PCGH, Child's Hope, or RMC, ay kahit paano mabawasan, ma-decongest. Kasi sa totoo po, talagang tayo Pilipino, pagka miraramdaman tayo, ang gusto natin talaga kagad hospital. Pero ang totoo naman, kung sino ang nagmamando ng mga hospital natin, kasing galing rin po yung mga nagmamando dito sa mga super health center natin. Magagaling rin po yung ating mga doktor, yung mga nurse, pareho rin po yun. Whether lang doon pa sa hospital o dito pa sa super health center, pareho rin, kalidad rin naman po yung mabibigay na serbisyo sa inyo. Kaya sana po,
inaasahan po natin na ngayon na mabubuksan na po ito, magagamit na, ay sa totoo, ay makita po talaga dito sa Barangay San Jose na nag-work po talaga ang Super Health Center. Basta tulong-tulong po tayong lahat. Importante po, masabi natin sa mga kapwa natin taga San Jose, o kahit yung kalapit barangay, gagamit na naman ito, na primary care under the universal health care, kailangan dito muna tayo sa healthcare. At nakita naman po natin, napakaganda naman talaga ng struktura. Whether naman maganda yung struktura o hindi, ang nasisigurado ko, magaling yung quality ng doktor at ng mga nurse na mamamahala nito. Kaya muli po sa Barangay San Jose, congratulations po, mabuhay po ang Barangay San Jose at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Ngayon naman po, pakinggan natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodo Chiwerski. Kay Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, siyempre kay Cap Nono de la Cruz, sa ating mga kagawad ng barangay, Councilor Coach Paul Sinoga, Councilor Eric Gonzalez, and of course, Councilor Simon Tagtoco, sa ating Zoom Fanatics. Sinasabi yung pangalan niyo, may kasamang sigaw palagi. Of course, sa iba't ibang sektor natin, mula po sa ating mga senior citizens, solo parents, at marami pang iba. Sa ating barangay health workers po, ang ating mga doctor, nurse, and of course, sa ating head ng ating Department of Health Department, kay Doc P. Paraligan, ang ating engineering head, si Engineer Arta Geronimo. I want to congratulate po sa kayong lahat sa napakaganda ng health center. Actually, sa taong na ito na po ang pangalawang health center na aming inaugura. So last week, nag-inaugurate po kami sa boundary ng Palatio at Pinagbuhatan sa East Santos. At ito na po yung pangalawa. Pero I think ito ay malayong malaki dun sa isang na inugura namin. So, napakaganda po nito na blessing para sa ating mga kababayan dito sa Barangay San Jose na katulad nga na sinabi ni Kong, hindi na kayo kailangan tumakbo sa ating hospital. Actually, kaya po natin ginagawa yung pagtatayo ng mga health centers. Kasi aminin po natin, ang hospitals po natin ay talagang napaka-congested. No? Sobra po ang congestion. Hindi naman dahil hindi kulang, hindi dahil kulang, pero dahil talaga sa dami na po ng ating mga residente dito sa ating lungsod. At dahil din sa ating mga kapitbahay, ito po yung totoo, kapitbahay na ibang cities and municipalities, dahil ina-upgrade po natin yung facilities natin dito sa lungsod ng Pasig, madalas po dito po nila tinatakbo, lalong-lalo na sa PCGH kung saan boundary po siya ng Cainta at Rizal. So, itong mga health centers ito will play a very big role para po makapag-deliver ng mas maayos na programang pangkulusugan para sa ating mga mamayan ng Pasig. So, isa lang po ang ulit na ang aking habilin siguro. Ito pong mga usaling ito ay sabihin natin magandang blessing talaga. Galing po rin yan sa taxpayers' money. Sana mapangalagaan po natin ng maayos. No? Dahil siyempre, tatagal lang yan kung bibigyan natin ng importansya at aalagaan natin ang ating mga resources ng pamahalaan. And lastly, syempre, sana hindi masyadong dumami ang gumagamit ng health center. Kasi ibig sabihin po nun, dumadaming may sakit. No? So, first and foremost, take care po sa ating health. No? Tumataas po ang kaso ng diabetes sa atin. Tumataas po ang alta presyon, high blood. Di ba? Lalo ngayon, painit ng painit. May summer na po. Summer na po tayo. Please take care of your health. See your doctor. Frequent check-ups, mas maganda po para sa ating lahat. At sana maging healthy ang pamayanan ng Pasigueño. Congratulations po sa Barangay San Jose. Mabuhay po tayo. Barangay San Jose at the count of 3, 1, 2, 3. Congratulations, Barangay San Jose. Ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng turnover of construction of manual.
sa pamumuno po ni Mayor Vigo. Sa ating mga health workers, kay Doc Panaligan. Again, congratulations po, Barangay San Jose. Thank you. At unveilon po tayo ng ating marker sa gilid po. One, two, three. Congratulations again, Barangay San Jose. Ngayon naman po ay dadako tayo sa blessing sa pangunan ni Father Marlon mula sa San Sebastian Parish. San Agustin Parish. Good morning. Okay, good morning. So we start to bless this establishment. Let's put ourselves the presence of God as we always, inviting the Holy Spirit to infuse our heart. And it's really a best legacy for you here in Barangay San Jose. It's really the best gift that you receive in 2026. So thank you for the passing to our hands. All together we say, in the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Amen. May God has given us the power over the works of His hands be with you always, and with your spirit. My dear brothers and sisters in Christ, in His own life, Christ Jesus clearly showed us the dignity of labor. When He became incarnate, the word of the Father was known as the Comforter's Son, and willingly worked with the tools of His trade. By working with His own hands, He transformed toil from being an intricate course for sin into a source of blessings. If we do our work well, whatever it may be, and offer it to God, we purify ourselves, and through the labor of our hands and minds, we build up God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that, joined to Christ the Redeemer, we grow in His love. Let us bless the Lord then and pray that He will shower His blessings on all who will work in His establishment. This we ask through Christ our Lord. Amen. From the book of Genesis. God created man in His image. In the divine image He created him. Male and female He created them. God blessed them, saying, Be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that move on the earth. God also said, See, I give you every seed-bearing plant all over the earth, every tree that has seed-bearing fruit on it, to be your food, and to all the animals of the land, all the birds of the air, and all the living creatures that crawl on the ground. I give all the green plants for food. And so it happened, God looked at everything He had made, and He found it very good. My dear friends, the word of the Lord. Thanks be to God. And let us now proceed to the prayer of the faithful, or the intercessions. Our God created the world and filled it with the marvelous signs of His power. He also blessed human dwell from the very beginning, so that in the modest imitation of the Creator's own goodness, we might diligently devote ourselves to bringing creation to its perfection. And let our response be, Lord, graciously guide the work of our hands. Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who give us the command to work, so that by relying on our minds and our hands, we might devote ourselves to perfecting creation. Let us pray to the Lord. Lord, graciously guide the work of our hands. Blessed are you, O Lord, who will that your Son made flesh for us should practice the carpenter's trade. Let us pray to the Lord. Lord, graciously guide the work of our hands.